Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Presyo at supply ng gulay sa pamilihan, stable pa sa kabila ng toll hike sa NLEX at pagtama ng frost sa mga pananim sa norte. Pero mahinang bentahan, pinoproblema ng mga manininda. Una sa saksi, DPWH, ikinakasana ang operasyon laban sa mga overloaded na truck. Manhunt operation laban sa Pulis Maynila na nanggahas sa umuno ng hinuli niyang tindera sa loob mismo ng himpilan ng MPD, inulunsad. Kasambahay na minamaltrato umano ng kanyang amo, nailigtas ng mga pulis sa Santa Mesa, Maynila. Pero amo ng biktima, itinanggi ang paratang ayon sa mga pulis. Isa pang una sa saksi, silipin ang mga kamanghamanghang obra ng isang partially blind photographer. At ang diet na patok ngayon sa United Kingdom. Mahinang bentahan, yan po ang pinoproblema ngayon ng mga manininda ng gulay sa Balintawak Market. Sa ngayon, wala pang paggalaw sa presyo at normal pa ang supply ng gulay sa kabila ng pagtaas ng toll sa NLEX at pagtama ng frost sa mga pananim sa norte. At live mula sa Quezon City, saksi si Trisha Zafra. Trisha. Arnold, Vicky, sa kabila nga ng pagkasira ng mga pananim sa norte at ng dagdag singil sa toll fee sa ating expressways, nananatiling normal at stable ang supply ng mga gulay sa Cloverleaf Market sa Balintawak. Yun nga lang ang pinoproblema ngayon ng ating mga manggugulay ay ang matumal na bentahan. Normal pa ang supply ng gulay ni Jose Hernandez galing Benguet, pero ang benta nila mahina na raw. Pero tiyak ibang usapan na raw kung bumagsak pang lalo ang temperatura sa norte. Kakailanganin nilang mag-ubos agad ng supply ng gulay bago pa ito mamatay, na posible umano makakaapekto sa presyo sa mga susunod na araw. Kasi kung malamig sa tanim, masisira ang balat na repolyo, hindi naman eh. Tinan mo, makinis pa. Wala pa man yan, heto't may paunang problema na sila, ang pagtaas ng toll fee sa North Luzon Expressway. Kahit naman manawagan kami, wala rin mangyayari. Sila rin na masusunod yan. Diba? Eh siyempre, kung ano nila, di papatong na sa mamimili yan. Nalulugay, siyempre. Gulay yan eh. Pagka kahit ang punan yan, 30, kahit ito. Punan namin ito, halimbawa, 200, benta ngayon dito, 230. Pag hindi nabili yan, kahit na 200 niya, kahit 150, bibenta pa yan. Kung nasasaktan daw si Mang Jose sa tumal at dagdag puhunan dahil sa toll increase, lalo na raw ang retailer na si Bering Castillo. Sa Quezon, Batangas at Bulacan galing ang kanyang tinda. Ang okrang araw na ibinenta sa kanya ng 50 pesos isang balot, sa baba ng demand, ay napipilitan siyang ibenta ng 35 pesos, huwag lang mabulok. Kisa sa masisira, bibenta mo na kahit na lugi ka. Kaya kung minsan, maghapon ka magtinda, magdamag, wala din kita dahil nga doon sa sobrang taas ng mga paninda. Nagbabala naman ang Department of Agriculture na di dapat gawing dahilan ang toll hike para magmahal ang gulay. Sa pag-aaral daw ng DA, dapat 15 hanggang 20 sentimo lang ang dagdag presyo sa bawat kilo kung sakali. Arnold, Vicky, bagamat hirap ngayon ang ating vegetable traders na kumita, umaasa silang kumabig na malaki-laki pagdating ng buwan ng Marso, partikular na pagdating ng Holy Week season. At live mula rito sa Quezon City, ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi. At di nga malayong mangyari pinangambahan ng mga manininda sa Benguet po kasi na pangunahing supplier ng gulay sa Metro Manila. Nagyeyelo na ang mga tanim dahil sa sobrang lamig. Bagi ang mga bango sa Pangasinan, apektado na rin ng mababang temperatura. Saksi si Marisol Abduraman. Sa sobrang lamig, namuti na mga mga berdeng taniman ng mga gulay na ito sa Sitio Paway sa Barangay Sayangan. Nasaksihan ko ang pagyeyelo makapal na frost sa mga dahon na nung aking pagmasdan ng malapitan ay animoy diamanting kuminang sa ilalim ng araw. Hindi nakapagtataka dahil ayon sa Pag-asa Station sa Baguio, nasa 6 hanggang 7 degrees Celsius lang ang temperatura dito. Naninigas na ang mga repolyong ito sa kapal ng frost na tumama dito. Kaya naman karaniwang nasisira na ang mga ito at tuluyan ang hindi napapakinabangan. Parang ang epekto po nito sa dahon, sa gulay naluluto sa yelo.
Naninilaw daw ang mga ito hanggang tuluyan na ang matuyot. Kaya ang mga katatanim lang na patatas, pihado raw na hindi na mapapakinabangan. Pati mga carrot na ito na katatanim lang nitong Oktubre, pinangangambahang masira. So malaki po ang pagkalugi sa inyo. Oo, ma'am. Bakit po? Itong walang ma-harvest. Kaya agad inani ni Mang Idring ang mga pananim na Chinese cabbage sa pag-asang pwede pa itong maisalba. Pero mga bulaklak na kalalili, tuluyan na ang nasira. Maging sa Baguio, tuloy ang lalong paglamig. Ngayong araw, bumagsak sa 9.8 degrees Celsius ang temperatura. Ito ang pinakamalamig na netala sa pagpasok ng 2011. Gayunman, asahan pa raw ang pagbaba pa ng temperatura. Sinabi natin yung formation ng snow sa China mainland. We have to be prepared for that. Perwisyo rin ang dulot ng malamig na panahon sa mga bangus farmers sa Dagupan, Pangasinan. Hindi man singginaw sa Cordillera, sobra pa rin daw ang lamig ng tubig sa mga palaisdaan. Bagay na pumipigil daw sa maayos na paglaki ng mga bangus fingerling. Mabuti na lang sa ngayon ay hindi pa raw apektado ang supply ng bangus. Mula rito sa Baguio City, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Samantala, ikinakasana ng DPWH ang kanilang operasyon kontra sa mga overloaded na truck. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang isang grupo ng mga truck owner. Ang detalye sa report ni James Velasquez, una sa saksi. Mga tumatagilid na truck, humahambalang kasama ng dalang kargamento. Perwisyo ang dala sa kalsada. Ganito mga aksidente raw ang idinulot ng sobra-sobrang pagkakarga ng delivery o overloading ng mga truck. Pero di lang daw yan ang problema ayon sa DPWH. Yung overloading kasi ng ating ang mga truck na dumadaan sa ating kalsada at mga tulay ay magdudulot ng maagang pagkasira ng ating mga kalsada. Isa pa dyan, ang isang problema sa overloading ay yung mga aksidente. Kaya naman ngayong Pebrero, sisimula na ng DPWH ang anti-overloading operation ito sa Metro Manila alinsunod sa Republic Act No. 8794. Mula January 12 hanggang 14, magkakaroon ng dry run sa 14 na entry point ng cargo truck sa buong Kamaynilaan. Bawat truck na sasailalim sa weigh-in inspection ng DPWH ay lalagyan ng wheel and axle scale sa magkabilang dulo ng gulong ng truck. Bawat wheel and axle ay may weight limit na 13.5 tons o 13,500 kilograms. Kapag sumobra yung timbang ng wheel and axle sa 13.5 tons ay makakasuhan ang truck na ito ng overloading. Base sa weight limit na yan, inilabas ng DPWH ang listahan ng maximum allowable gross vehicle weight o kabuuang bigat ng truck. Ang 6-wheel truck halimbawa, di dapat lalampas sa kabuuang bigat na 16,880 kilograms. Habang ang 22-wheeler naman, hanggang 41,000 kilograms lang dapat. Kapag sumobra sa timbang ng truck, ayon si DPWH, babawiin ang lisensya ng driver at kukunin ang plaka ng truck. Pero umaalma ang isang grupo ng truck owners. Ang inuhuli nila yung mga trucks. Kung ano man ang timbang ng kargamento from the piers, wala kaming way na pakialaman eh. Mga selyado yan eh. Naintindihan naman daw ng DPWH ang kanilang hinaing, kaya bukas ay kakausapin daw nila ang Philippine Ports Authority para tiyaking sumusunod ang mga forwarders sa weight limit na mga kargamento. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Samantala, isang manhunt operation ang inilunsad ng mga operatiba ng Manila Police District laban sa isang nilang kabaro. Ang pinaghahanap ng police suspect sa pangahalay at pagnanakaw sa isang inarestong tindera. Saksi si Salima Refran. Dito mismo sa Binansaga Integrity Office sa Manila Police District, opisina kung saan idinidetine ang mga tiwaling pulis. Kabalintunaan kung isipin na isang krimen ang malayo umanong sinagawa ng isang alagad ng batas dito, ang pangahalay sa isang 30 anyo sa tindera. Batay sa pahayag na iniwan sa women's desk ng MPD, madaling araw, bisperas ng bagong taon, nang huli ng biktima at 2 pang babae ng isang PO3 Antonio Bautista sa Carriedo Street sa Maynila dahil sa umano'y reklamong bagansa. Pinakawalan daw ang isa sa kanila habang iniwan sa kabilang opisina ang isa pang inarestong babae. Pero ang biktima, imbis na sa kulungan, sa Integrity Office dinala. Tinakot daw siya ni PO3 Bautista na ikukulong kapag di sinunod ang kanyang gusto. At dito na umano nangyari ang pangahalay. Di pa nakontento, kinuha pa raw ng pulis ang wallet ng tindera na may laman umanong 4,000 piso. Mula nung bisperas, lumalabas sa record ng MPD na di na raw nagpakita sa kanilang headquarters si PO3 Bautista. Pati ang mismong pag-aresto sa tindera at kanyang mga kasama, hindi pala in-record. Dapat panagutan niya kasi pulis siya eh. Dapat maging maging lalaki siya. Kasi hindi lang siyang naapektuhan buong departamento. Nagsampa na ng reklamong rape at robbery sa Manila Fiscal's Office ang MPD Women's Desk laban sa kanilang kabaro. Kailangan natin dyan ng kamay na bakal at although
meron silang due process, ibibigay natin sa kanila ang nararapat para sa kanila. Oras na mapatunayang nagkasala si PO3 Bautista, ayon mismo sa hepe ng PNP. We are going to dismiss them as soon as the summary hearing are over and the corresponding due process concerned. Naglunsad na ng Mehnat Operations ang MPD para kay Bautista. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, nasa punerarya pa ngayon ang patay na fetus na natagpuan sa banyo ng isang eroplano sa NAIA kagabi. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang ina ng fetus. Saksi si Ruth Cabal. Sinong makakalimot sa kwento ng sanggol na natagpuan sa trash bag ng Gulf Air Flight 154, balot ng dugot, nakadikit pa ang pusot. Sa sinagawang DNA test, lumabas na isang OFW ang ina ng bata na ayon sa DSWD ay ginahasa ng kanyang amo. Pasado alas 11 kagabi, isang patay na lalaking fetus naman ang natagpuan sa CR ng Etihad Airways Flight EY428 galing Dubai ng aircraft cleaner na si Randy Odo. Sa sinumpaang salaysay na binigay ni Odo sa Pasay City Police, sinabi niyang naglilinis daw siya sa lavatory ng eroplano nang mapansin ng isang dugo ang balumbo ng tissue paper sa loob ng basurahan. Nang buksan niya ito, tsaka raw tumambad ang fetus. Sabi ni Odo, wala naman daw siyang napansing bakas ng dugo sa eroplano o maging sa loob ng CR. Marami akong nakausap doon na supervisor, yung mga polis natin doon. So far talagang sila wala, blanco sila, wala talaga silang napansin. Kasi sa dami kasi ng bumaba, sa dami ng mga bumaba galing ng Abu Dhabi. Sa report ng medical officer ng NAIA, nasa 5 hanggang 6 na buwan ang fetus. Dahil sa natuklasang fetus, 3 oras na naantala ang flight ng parehong eroplano pabalik sa Abu Dhabi. Nakausap ng GMA News sa telepono ang isang staff ng Etihad Airways at sinabi nitong sa ngayon, wala pa munang ilalabas sa pahayagang airline tungkol sa insidente. Ang Pasay City Police patuloy pa rin ang investigasyon kung sinong ina ng fetus na nananatili sa pangangalaga ng Veronica Funeral Homes. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.